sabay natin alamin ang totoo. Ang kawan ng kordero sa inyo'y nag-aanyaya. Tula at musika, ihandog sa Diyos na masaya. Pagkat sa piling niya, tayo may pag-asa. Walang hanggang ligaya. Tayo na masama-sama. The KNC Show, will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Mapalaga naman ang bumabasa. Katwiran ng Ama ay mauunawa. Kaya buksan ang Biblia, tayo na magsalo-salo. The KNC Show will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Ang turo ng ating Ama ang siyang dapat lakaran. Sa KNC Show, will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Oh boys, mukhang malalim yung pinag-uusapan nyo ah. Pwede bang sumali? Andiyan na po pala kayo, Kuya Eric. Sorry po, pinagkukwentaan lang po namin yung superhero na napanood po namin kahapon. Grabe, Kuya Eric, ang galing niya. Natalo niya yung mga kalaban. Kaya lang, hindi ba fictional lang yung ganong palabas? Oo nga po eh. Wala naman talagang ganong superhero. Pero may maituturing po tayong superheroes, di po ba? Oo Tim, marami tayong bayani dito sa ating bansa. At naging bayani sila sa iba't ibang kadahilanan. Kaya nga may National Heroes Day o Araw ng Mga Bayani. At ito nga ay pinagdiriwang sa huling Lunes ng buwan ng Agosto. Tamang-tama, bahagi ng ating kasaysayan ang mga bayani ng ating bansa. Natugma naman sa buwan ng Agosto sa pagdiriwang ng buwan ng kasaysayan. O gusto nyo bang pag-aralan natin ang tungkol sa National Heroes Day o Araw ng Mga Bayani? Opo, Eric. Gusto ko din pong malaman ng mga dahilan kung bakit po naging bayani yung mga bayani sa ating bansa. Sige Moonlight, alamin natin yan. Maraming mga dahilan kung bakit sila naging mga bayani ng ating bansa. At alam nyo ba sa Biblia, mayroong itinuturing na dakilang bayani? Sino po, Kuya Eric? Eto, basahin natin sa Juan 3:17. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Tama po, Kuya Eric. Isang kabayanihan niya po ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. At yan ang ating talata sa araw na ito. Pag-aralan natin ang pagsasagawa ng National Heroes Day at ang mga nakapaloob dito. At yan, isa pagbabalik ng... KNC Show! Magandang araw mga bata. Ang sining o art ay naging daan din na magagandang alaala sa kasaysayan ng ating bansa.
dahil naipakita nito ang mga tradisyon at kaugalian ng ating mga ninuno. Isa na dyan ay ang sculpture o paglililok. At kung mapapansin natin kapag nagpupunta tayo sa mga museum, ay hindi mawawala ang mga sculpture na ginawa ng mga sinaunang Pilipino. Dahil para sa kanila, ang pag-i-sculpt ay hindi mahirap gawin. Dahil ang ating mga ninuno ay pamilyar na sa iba't ibang paraan ng paglililok tulad na lang ng mga kahoy. Gusto niyo bang subukan ng sculpture mga bata? Ang kailangan lang natin ay bar soap, screwdriver, at stick para sa curving na gagawin natin. Umpisahan na natin! Ang sculpture ay isang uri ng sining na lumilikha ng mga 3-dimensional figures gamit ang iba't ibang uri ng medium tulad ng kahoy, bato, glass, at marami pang iba. Narito ang ilang paraan para masanay tayo sa paglililok o pag-i-sculpt. Tiyakin natin kung anong model ang gagawin natin. Maaari tayong mag-research ng mga pwede nating pagayahan. Gawin lang natin ang paglalagay ng korte o texture sa kada isang bahagi lamang. Pwede tayong mag-improvise ng mga gamit natin sa pag-sculpt, gaya ng ginagawa natin ngayon. Ingatan natin na huwag magkamali sa paglalagay ng texture sa ginagawa natin. Siguraduhin natin nasa tamang sukat at lugar na ang ilalagay nating detalye. Kapag tapos na tayo sa paglalagay ng korte, maaari na nating linisin o gawing mas smooth ang mga gilid nito. Interesting at exciting din pala ang paglililok. At tulad ng pagguhit, nangangailangan rin ito ng palaging pagsasanay para ma-perfect natin ang ginagawa natin. Ang mga Pilipino ay nakagawa ng pangalan sa iba't ibang bansa sa pamamagitan ng mga talentong bigay sa atin ng Diyos. Kaya ingatan at gamitin sa tama ang mga talentong ipinahiram niya sa atin. Kaya kung meron tayo nito, magpasalamat natin ito sa Kanya. Marami pa tayong pag-aaralan mga bata, kaya muli tayong magkita-kita at samahan niyo ulit ako upang sanayin ang ating kakayahan sa pagguhit dahil tayo mga batang artistic. Gandang hapon, ako po si Sid Kapulong, naghahatid ng mga balitang mula sa buong mundo. Si Ginoong Leoncio P. Deriada ay isa sa mga tinanghal na kampyon ng wika ng Komisyon sa Wikang Filipino noong taong 2014. Ito ay dahil sa kanyang pagiging editor ng mga babasahing pampanitikan na nagtatampok ng mga kontemporanyong katha, tula at dula sa mga wikang Hiligaynon, Aklanon, Kineraya, Ingles at Filipino na mula sa kanlurang Visayas. Siya ay masipag sa paggawa ng mga katha at dula at ang kanyang mga sanaysay ay naging paraan para humaba ang kanyang pamumuno sa mga palihang pampanitikan. Marami siyang tinanggap na parangal at pagkilala sa larangan ng sining. Hanggang sa susunod, ako po si Sig Kapulong naghahatid ng mga balitang mula sa buong mundo. Magandang hapon po, Kuya RR. Magandang hapon. Bakit po may pambansang araw ng mga bayani? Ang National Heroes Day o sa Filipino ang pambansang araw ng mga bayani ay isang patunay na pinapahalagahan natin ang ating mga bayani. Ito ay isang pagsaludo natin sa kanilang kabayanihan dahil kung walang bayani, malamang walang bayan. Sila ang bumuo ng ating bayan. At kasama dito, sa amin sa KWF, gusto namin kilalanin kasi mapapansin mo, yung mga bayani natin, karamihan sa kanila ay mga manunulat. Number 1, si Jose Rizal, si Andres Bonifacio, si Emilio Jacinto, kahit batang-bata, isa ring magaling na manunulat. Si Apolinario Mabini, napakamatalas na manunulat sa politika at sa filosofiya. Isa sa mga ninuno ay si Francisco Balagtas. Na si Francisco Balagtas, kailangan din natin siyang ituring na bayani
Dahil yung panulat niya ang umimpluwensya sa ating mga manunulat ng mga bayani rin. Kung hindi nila binasa si Balagtas, malamang maiiba yung pag-iisip nila tungkol sa paglaya ng ating bayan. Bakit po ba sila naging bayani? Sa kanilang paraan kasi ng pagsulat, halimbawa, si Francisco Balagtas, sa kanyang pagsulat ng kanyang obra maestrang Florante at Laura, meron siyang ginawang parang pagtutumbas doon sa nangyayari sa Pilipinas. Noong panahon na yon, na tinago niya sa isang kinathang bayan, no? Isang bayan na pag binasa mo, iisipin mo na wala dito sa Pilipinas. Kung nabasa niyo na ang Florante at Laura, ang Albania, kaugnay rin siya na nangyayari sa ating bayan eh. At ito ang mga nabasa ng ating mga bayani na sumunod kay Balagtas. Nakita nila ang ginagawang pandaraya na ginagawa sa mga Filipino, ng mga mananakop natin, at nakita nila kung gaano kabisa ng panulat ni Balagtas ay paraan lamang din para himukin sila na gumawa pa ng mga paraan upang palayain ang Pilipinas. Dadako na tayo kay na Andres Bonifacio, kay na Emilio Jacinto. Sila naman ay nagsulat din para naman makahimok pa ng mas maraming mga taong sumapi sa kanilang binubuong kataas-taasan kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan o ang KKK. Nung nilabas yung Kalayaan na nag-iisang diaryo ng katipunan, labis-labis ang nagpahayag na gusto nilang sumapi sa katipunan matapos nilang basahin yung mga sinulat ni Andres Bonifacio at ni Emilio Jacinto. Kasi talagang tumama sa puso nila. Sabi nila, gusto kong lumahok sa pagpapalaya ng inang bayan dahil dun sa binasa nila. Maraming salamat po, Kuya RR. Salamat din. Ang dami pa po pala naming dapat malaman tungkol sa pagdiriwang ng Araw ng Mga Bayani. Malaki po ang naging bahagi ng ating mga bayani sa kasaysayan ng ating bansa. Kaya hanggang ngayon ay pinag-aaralan pa natin ito para wag silang makalimutan. Salamat sa Diyos, marami kayong natutuhan. Ngayon naman, kilalanin natin ang bagong tauhan na ating pag-aaralan sa Bible Story. Sige po, Kuya Eric. Noong nakaraan ay natunghayan natin ang panghihinayang ng Panginoon sa malaking bayan ng Nineveh. Dahil sila po ay nagsisampalataya at nagsipagsisi sa kanilang mga masamang gawain. Oo, binigyan nga sila ng Panginoon ng konsiderasyon. At dahil nagsipagsisi sila sa kanilang kasalanan at sila ay naniwala sa salita ng Panginoon na ipinangaral ni Propeta Jonas. At ngayon kids, isang kwento na naman ang aming ibabahagi sa inyo na ating matutunghayan. Ito ay patungkol sa 4 na magkakaibigan. Basahin na natin ang nakasulat sa Aklat ng Daniel, 1:1 hanggang 10. Nang 3 taon ng paghahari ni Joachim na hari sa Huda, ay dumating sa Jerusalem si Nabucodonosor na hari sa Babylonia at kinubkob niya yaon. At ibinigay ng Panginoon sa kanyang kamay si Joachim na hari sa Huda, 10 ng bahagi ng mga kasangkapan ng bahay ng Diyos. At ang mga yaoy dinala niya sa lupain ng Sinar sa bahay ng kanyang Diyos. At ipinasok niya ang mga kasangkapan sa silid ng kayamanan ng kanyang Diyos. At ang hari ay nagsalita kay Aspenaz, na puno ng kanyang mga bating, na siya'y magdala ng ilan sa mga anak ni Israel, sa makatwid bagay, sa lahing hari at sa mga mahal na tao, mga binatang walang kapintasan, kundi may mabubuting bikas, at matatalino sa lahat ng karunungan, at bihasa sa kaalaman, at nakakaunawa ng dunong. At may ganyang kakayahan na makatayo sa palasyo ng hari. At kaniyang tuturuan sila ng turo at wika ng mga Kaldeo. At ipinagtakda ng hari sila ng bahagi sa araw sa pagkain ng hari at sa alak na kanyang iniinom. At sila'y kakandilihin na 3 taon, upang sa wakas niyaoy mga katayo sila sa harap ng hari. Na sa mga ito nga, sa mga anak ni Huda,
si Daniel, si Ananias, si Misael at si Azarias. At pinangalanan sila ng pangulo ng mga bating. Kay Daniel ang ipinangalan ay Beltsasar, at kay Ananias ay Sadrak, at kay Misael ay Mesak, at kay Azarias ay Abednego. Ngunit pinasiyahan ni Daniel sa kanyang puso na siya'y hindi magpapahamak sa pagkain ng hari o sa alak man na kanyang iniinom. Kaya't kanyang hiniling sa pangulo ng mga bating na siya'y huwag mapahamak. Si Daniel nga ay pinasumpong ng Diyos ng lingap at habag sa paningin ng pangulo ng mga bating. At sinabi ng pangulo ng mga bating kay Daniel, "Ako'y natatakot sa aking Panginoong Hari na nagtakda ng inyong pagkain at ng inyong inumin, sapagkat bakit nga niya makikita na ang inyong mga mukha ay maputla kaysa mga binata na inyong mga kasinggulang? Isa sa panganib nga ninyo ang aking ulo sa hari." Kahanga po pala ang katangian ng apat na magkakaibigang sina Daniel, Ananias, Misael at Azarias. Sila po ay mga binatang walang kapintasan, matalino po sa karunungan at biyasalin po sila sa kaalaman. Kuya Eric, may kahilingan po si Daniel sa hari. Ano po kaya yun? Yan naman ang ipagpapatuloy natin sa susunod. Kaya't huwag kayong absent. Ang Araw ng Mga Bayani ay isang okasyon para hindi natin sila makalimutan. Sa pamamagitan nito, nakikilala pa ng mga susunod na henerasyon ang mga taong gumawa ng kabutihan sa ating bayan. At ang kabayanihan ay pwede rin nating magawa sa pamamagitan nito. Basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Galatia 6:10. Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Alamin pa natin sa susunod ang iba pang may kinalaman sa buwan ng wika. Bawat bansa at lahi ay mayroong sariling wikang namumutawi sa bawat labi. Ang wika ay kailangan sa pagkakakilanlan at magkaunawaan ang buong sambayanan. Kay balatin ng bayan, sa iyo'y nasumbungan. Pilipino, wikang kinagisnan, huwag limutin ang kabayanihan. Isang lahi at isang bayan, wika natin pahalagahan. Sa isang wika may pagkakaisa, huwag nang ikahiya pa, ibandila sa madla. Kay palad kababayan ng ating pinagmulan. Pilipino, wikang kinagisnan, huwag limutin ang kabayanihan. Isang lahi at isang bayan, wika natin pahalagahan. Ang ating wikang pambansa, biyaya sa atin ng Amang lumikha. Pilipino, wikang kinagisnan, huwag limutin ang kabayanihan. Isang lahi at isang bayan, wika natin pahalagahan. At sikapin natin na mabatid aral ng Diyos sa matuwid. Aral ng Diyos sa matuwid.
Ganito mga bata, sa susunod ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! KNC Show. Will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show. Will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na